Ang kailangan sa pagdadrive ay maging familiar tayo sa sasakyan na gagamitin natin. Marami sa atin na, lalo na yung may mga bad experiences sa pagdadrive, natatakot na mag-drive. So, anong importance ng pagdadrive? Bakit kailangan matuto? Diba? Kasi, pwede naman hindi, sabi ng iba. So guys, subukan natin mag-drive simula sa pagkakapark. By the way guys, ang sasakyan na ginagamit ko ngayon ay automatic. Okay? So, disengage yung handbrake, move to drive, dadahan-dahanin ko lang iangat yung brake. At the start, pag nag-drive tayo, lagi mag-start kayo sa hindi kayo nag-aapak ng accelerator. Okay? So, tinanin natin na ngayon, tinanggal ko yung brake, hindi ko na inapakan. So, ito lang yung speed ko. Masyado mabagal. Importante po kapag nag-drive tayo, alamin natin kung gaano ba kabilis yung sasakyan na gagamitin nyo. It's either ginagamit nyo ay sariling sasakyan o kaya nakikipgamit lang kayo, like nanghiram lang kayo ng sasakyan, for example. Diba? So, ang kailangan sa pagdadrive ay maging familiar tayo sa sasakyan na gagamitin natin. Itong sasakyan na to, dito akin, nakikihiram lang din ako. Kaya, kailangan familiar kayo sa ginagamit yung sasakyan. That's the number one kapag nag-aaral kayo mag-drive. Okay? Especially dun sa mga wala pang sasakyan for now. And that's fine. Mas maganda nga kung makapag-aral na kayo, magsimula na kayo mag-aral. So, yan. So, brake lang ako. Hindi ako nag-accelerate dahil nakikita ko ngayon mabagal yung nasa una. So, yan. So, turn right signal dahil going right naman ako. Ayan. Okay. So, ang pagdadrive naman ay bigayan lang. Okay. Paunahin yung mga gusto na mauna. And then, kapag clear na, that's the time, pwede na kayo mag-press ng accelerator pedal. Okay. Pag ganito mga intersection, paunahin natin yung mga may right of way. Alright? Nasa circumferential kasi kanina, so pinauna ko na yung sasakyan na gusto kumanan dito. Mag-share lang tayo ng mga knowledge for now, okay? So, ano bang importance ng pagdadrive? Right? Marami sa atin na, lalo na yung may mga bad experiences sa pagdadrive, natatakot na mag-drive. Okay? So, yung may mga bad experience, okay, na driver at natatakot na mag-drive, unang-una, naintindihan ko po kayo kasi dati nakasabit na rin ako ng sasakyan. Okay? But, normal na po yun dun sa mga driver. Nakasabit ka, that's okay. It's part of learning na sabi. Now, pero hindi dapat tayo matakot na mag-drive ulit. Alright? So, paano tatanggalin yung takot sa pag-drive? Kung halimbawa may sasakyan naman kayo na available para pag-aralan ulit yung pag-drive, ang pwede nyong gawin ay on weekend. No? Sa weekend, mag-drive kayo malapit sa bahay nyo. Hanap kayo ng malaking space, yung maluwang or yung less vehicles na nag-travel. Okay? So, dun kayo mag-practice mag-drive. And if natatakot pa din kayo, better na magpasama sa isang licensed driver. Okay? Para mabigyan kayo ng guide. Okay? So, yan yung mga taong takot sa pag-drive. Ngayon, paano naman yung ibang wala pa talagang experience pero gusto nang matuto? Okay. So, kung wala pa tayong experience at gusto nating matuto, pwede kayong pumunta sa driving school, mag-enroll kayo. Okay. Sa LTO, kung gusto nyong magkaroon ng lisensya sa pagdadrive, kailangan natapos nyo yung theoretical driving. Okay. So, kailangan natapos nyo yun at dapat nakapag-enroll kayo sa accredited ni LTO. No? So, marami dyan ng mga school na yun, driving school, na nag-offer ng 15 hours. Okay? So,
mag-enroll na kayo para matuto na kayo kung gustong-gusto niyo talagang matuto. Kung wala kayong enough money to afford yung mga ganon, pwede rin naman tayong patulong sa mga taong may lisensya sa pagdadrive. But make sure professional driver yung license type ng lisensya nila. Kasi yung mga taong yun, ibig sabihin, nagmamaneho yun ng mga sasakyan na pampasahero, yung mga public vehicles like taxi, driver. So sa part mo, kung wala ka pang experience at gusto mong matuto na less lang yung kailangan mong gastusin, pwede naman tayo makapaghanap-hanap dyan ng mga marunong na professional driver at tanong na lang kayo kung magkano yung per hour nila. So, wala naman talagang libre na ngayon. Okay. But kung kung makahanap kayo ng mga free tutorial, no, na tumutulong, talagang professional driver sila, much better. So, anong importance ng pagdadrive? Bakit kailangan matuto? Diba? Kasi, pwede naman hindi, sabi ng iba. Okay. First of all, ang number one na importansya ng pagdadrive ay para maging independent kayo. Na hindi kayo aasa sa driver lang. Okay? Kung halimbawa, may mga time na gusto mong mag-short travel. Mga short travel lang na from here, lalabas ka lang sa kanto, for example. No? So, magiging independent na kayo. Kaya niyo nang lumabas nang hindi kayo umaasa sa pupunta doon sa labas, mag-aantay ng mga pampasahirong sasakyan, tricycle or jeep. Tapos pupunta lang kayo ng few meters or kilometers away. Diba? Kasi nga naman, pag kilometers away yung tatahakin mo, lalakarin mo, baka pagpawisan ka ng todo kumpara sa sasakay ka na lang. So, yun yung number one. Pagiging convenient. Alright. So, alam natin na may climate change, mainit, or kung halimbawa maulan masyado. Kung meron naman tayong sasakyan available at gusto nyong mag-travel, better na marunong kayo mag-drive. Okay? For convenience. Alright. Number two, ang kagandahan ng marunong mag-drive ay para sa mga emergency travel. Kung halimbawa sa bahay nyo, nagkaroon kayo ng mga emergency. Halimbawa, yung kapatid nyo, o yung magulang nyo, o yung asawa nyo nagkasakit na kailangan agad-agad dadalhin sa ospital. At yung time na nagkasakit sila or kailangan idala sa ospital ay alanganing oras. Let's say, low ng umaga, kailangan nang dalhin sa ospital kasi diba, sa mga buntis na kailangan manganak ng ganung oras, diba? Or yung mga bata na masyado mataas ang fever, diba? So, for emergency travel, better po na marunong tayo mag-drive para madadala natin yung mga taong mahal natin sa buhay na papunta sa emergency na hindi na kailangan mag-antay ng ilang oras pa or ilang minuto. Emergency yan, kailangan maihatid ng agad-agad. So yan yung number 2 na importante para maka-attend tayo dun sa mga emergency travel, para magabayan natin sila at makapag-save tayo ng buhay. Okay. So yan yung importance. Okay. Aside from that, ang kagandahan po ng marunong ka mag-drive, number 3 is na-uplift yung sarili. Kasi may time na parang dahil hindi ka marunong mag-drive, parang lagi ka na lang nakikiusap sa isang tao na marunong mag-drive. Diba? So parang ganun at ganun na lang.
makikisuyo, di ba? Hindi naman forever tayong ganun dapat. Diba? So, better, no, marunong tayo mag-drive para na-uplift yung sarili. Diba? Yung confidence nyo, no, mas lalong tataas kapag marunong kayo mag-drive. Kasi buhay yung hawak nyo eh. Although manibela yung hawak literally, pero syempre sa loob ng sasakyan, buhay yung kasama o yun. No? Kapag marunong ka mag-drive, confident ka, kahit sino yung pwedeng sumakay, family mo or loved ones mo, hindi matatakot sumakay. Okay? And number 4 is you can travel for more beautiful places to visit. Like halimbawa, gusto mong pumunta ng Baguio, diba? Matatarik yun, diba? Kung may confidence kayo, kahit matarik yan, aakyatin mo yan. Diba? Nakakapag-travel ka sa mga gusto mong puntahan. Diba? Or punta ka ng Tagaytay, sa South, or punta ka ng, let's say, sa Leyte, Samar, syempre babaybayin mo yung Bicol region sa dulo ng Sorsogon, tapos sasakay mo yung sasakyan mo sa barko para makatawid dun sa Leyte. So yun yung mga kagandahan. That's number 4, okay? And lastly, number 5, ma-explore mo yung opportunities, yung more opportunities in life. More opportunities in life is kapag halimbawa may opportunity na tumawag sa inyo at sabihin, meron ditong magandang trabaho sa lugar na to. Nandun ka sa isang area na, let's say, nasa probinsya ka, sasakyan kayo. No? Kailangan yung i-travel yan outside dun sa may opportunity, may magandang oportunidad. Pagdating nyo doon, kailangan mag-move, kailangan mag-travel ng short travels. Pag tin-travel mo yan from your province is hindi na practical. Let's say, nag-stay kang Pampanga, pero may opportunity times 2, times 3 na sweldo sa Manila. So, alam natin, sobrang layo niya, di ba? Pero, kung marunong ka mag-drive, kunin mo yung trabaho na yun at i-drive mo yung sasakyan, include mo yung expenses mo doon at nakikita mo naman na kaya pa rin ng sweldo mo yun, then go. Yung nga lang, mahaba-habang travel yun, 2 hours. Diba? Pero kung marunong ka mag-drive, nakukuha mo yung opportunity na yun. So, yan po yung 5 reasons kung bakit kailangan natin matuto mag-drive. Okay? So sa mga tao dyan na nanonood at gusto ring matuto, huwag kayong mag-hesitate matuto kasi ang pagdadrive ay parte na yan ng ating buhay. Lalo na dun sa mga taong gusto na rin siyempre umangat na estado. Siyempre sa simula, lahat naman tayo, galing tayo sa pagiging estudyante, hindi marunong mag-drive. Ang student driver license ay require natapos mo nga yung theoretical driving. Okay? Kung gusto mong kumuha ng student permit ngayon, that's the permit to learn to drive. Ang requirement, kailangan matapos mo muna yung driving school. Kung gusto yung makakuha ng student permit, punta kayo sa driving school, mag-enroll kayo. Once natapos nyo na yung theoretical sa driving school, yung certification na yon na ini-issue ng driving school, ipipresent nyo po yun dun sa LTO. Mag-apply kayo ng student permit. Okay? So may form din yun. Pag natapos mo na yon at na-approve na ni LTO, natapos ka na nga ng theoretical driving course or TDC, that's the time mag-i-issue na sila ng student permit. Ngayon, yung student permit na yon may expiration yon. Within that expiration, before mag-expire, kailangan makapag-apply ka na ng non-professional
driver's license. Yung tinatawag na non-pro. So, pag kukuha naman kayo ng non-pro license, may exam yun, no, na kailangan nyo ipasa. Exam, tapos may driving test uli yun. Yun lang naman po ang kailangan yung gagawin, no, para magkaroon kayo ng sariling driver's license or yung license to drive. Okay. So, yun po, tandaan natin, kung gusto natin matuto, dapat maglalaan talaga tayo ng oras para matuto. No? Bigyan nyo ng oras yan. Kung ang driving lesson na gusto nyo is every weekdays, maglaan kayo ng oras, or kung gusto nyo weekends para mahaba-haba yung pag-aaral ng driving. Okay? And then kapag tuto na kayo at may lisensya na kayo, then ituloy-tuloy nyo lang. Mag-practice ng every weekend para yung confidence mag-boost. Huwag kayong matakot sa mga traffic or masisikip na lugar. Diba? So, yun yung mga karamihang kinatatakutan ng mga nagda-drive. Yung gamit manual, traffic, no? Kasi pag gamit manual, kailangan mag-shift ng gear all the time and mag-press ng clutch and start ulit. Diba? So, para mawala yung takot na yon, practice. Diba? And yung mga paangat, let's say mga uphill, yan yung mga kinatatakutan, natatakot na baka umatras daw. Pero actually, nasa pag-control natin yun eh. Nasa atin yun. Nasa driver yun. Kailangan maging alerto. Yun lang naman. Pag pangat, ginagamit mo yung manual transmission car, maging alerto ka. I-handbrake mo kung hindi ka sigurado. Tapos timplahin mo, saka mo ibaba yung handbrake. Okay. Pero pag automatic naman, madali na lang kasi hindi mo na kailangan i-worry yun. No? Pero sa automatic naman, pag mga uphill na paangat, huwag kayong aasa sa drive. Yan yung kailangan yung laging tandaan. Kapag automatic ang dinadrive nyo, kailangan i-shift nyo yung gear from drive to lower gear, yung sports gear na tinatawag, yung merong semi-manual dito sa baba. No? So, i-shift nyo sa lower gear, gamit kayo ng first gear or second gear. Depende sa kung gaano katarik yung tinatahak nyo. Sa Baguio, maraming pasikot-sikot na sobrang tarik. So, gamit kayo ng lowest gear. Huwag kayo lang aasa sa drive gear ng automatic. Okay? So, tatandaan nyo po yun, ano? Pag tinatahak nyo ay mga matarik, mataas, gamit kayo ng pinaka lowest gear ng automatic, which is yung sports gear. Makikita nyo yan doon. May plus and minus. Doon mo ilagay sa minus hanggang makikita mo dito yung D magiging 1, 2, 3. So, parang semi-manual nga type. No? So, yan yung ginagamit natin kapag matatarik na daan. Okay. Sa mga masisikip naman, takot yung karamihan na ayoko dyan kasi masikip dyan. Nakakatakot, baka mahulog sa bangin. Diba? Pero actually, again, nasa sayo pa rin yun. So, paano natin maiiwasan yung takot sa mga masisikip na lugar? Mag-practice sa makikipot na lugar. Sa mga barabarangay road na maliliit ang daan, diba? Ulit-ulitin nyo lang yun dyan. Pumunta kayo, tapos kailangan maging familiar kayo sa width ng sasakyan nyo. Yung kapal ng sasakyan. Kailangan familiar kayo dun sa kapal ng sasakyan nyo. Alright? Para pag kailangan yung pumasok sa mga masisikip na lugar, alam nyo na kung saan yung pinaka-edge ng sasakyan nyo. Diba? So, hindi na kayo kailangan mag-worry. So, para
maiwasan natin yung takot sa mga masisikip na lugar, kailangan maging familiar kayo sa lapad ng inyong sasakyan. Okay? So, yun lamang po. At maraming salamat sa panonood at sana mag-like kayo and subscribe sa channel ko para sa marami pang tips na gagawin natin. Thank you.